846 Kapanani, 55 years of Catholic Broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, alas 2 ng hapon. Ngayon po ay Sabado, ika-22 ng Hunyo, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Umaabot sa 6,000 residente ng Surigao del Sur ang nakatanggap ng bigas at financial assistance sa ilalim ng 3 programa ng pamahalaan na naglalayong tulungan ng mga mahihirap na sektor ng lipunan, mga estudyante at maliliit na negosyante kasabay ng idinaos na ika-20 bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Bislig City, Agusan del Sur. Pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez ang distribusyon ng ayuda sa ilalim ng Cash and Rice Distribution o CARD program, Startup Incentives, Business Opportunity and Livelihood o CIBOL program at Integrated Scholarships and Incentives for the Youth o ISIP program sa magkakahiwalay na payout sites sa probinsya. Ayon sa mambabata, sa mga tulong na ito ay hindi lamang panandalian kundi makatutulong sa kanilang pag-angat sa buhay at maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Kabilang sa mga benepisyaryo ng CARD program ang mga senior citizen, PWD, single parent at indigenous peoples. Makakatanggap din ng mga mag-aaral ng may 2,000 piso kada 6 na buwan at ipapasok din sa tulong-dunong program ng CHED kung saan ang mga scholar ay binibigyan ng 15,000 pisong cash assistance kada semestre. Sa bahagi naman ng simbahan, patuloy ang panawagan ni Pope Francis sa mga opisyal ng bawat bansa upang tuwin ang isulong ang social justice, pangangalaga sa dignidad ng mga mamamayan at pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan sa lipunan. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 3. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondok tuwing Sabado mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mabiyayang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po sa inyong mga kapanalig, mga brothers, mga sister. Muli, tayo po'y magkakasama-sama upang pagnilayan ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya samahan niyo po ako ngayong oras na ito at tunay na madadama natin ang tunay na kapayapaan ng ating buhay. Na tanging sa Diyos lang natin matatagpuan. Ang kagalakan, ang kapayapaan at ang tunay na kayamanan ay nasa ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga oras na ito, tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal. Purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag.
Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, sa mga oras na ito, Lord, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila. Sa mga oras na ito, narito kami, nananalig, sumasampalataya, na anuman ang aming mga karamdaman ay iyong gagamutin. Anuman ang aming mga problema, pagsubok ay iyong lulutasin. Dahil Panginoon, kayo ang Diyos ng himala, ang dakila, makapangyarihan, tagapagligtas ng aming buhay. Kayo, Panginoong Diyos, amang nasa langit, ang tunay na nagmamahal sa aming lahat. Kaya Lord, ang sino mang sumampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo, ang lahat ay gagaling. Ang lahat ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya sa mga oras na ito, Lord, nananalig kami sa aming pakikinig sa iyong mga salita. Ang lahat ay yung pagkakaloban ng kagalingan, kalakasan, at higit sa lahat, magbibigay buhay sa aming lahat. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, mga brothers, mga sister, mabiyayang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Sister Annalyn Bondok, na muli maghahatid, magdadala ng mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay. Bago po ang lahat, nais ko pong batiin ang ating minamahal na kagalang-galang Bishop Teodoro Bacani Jr. Mabiyayang hapon po sa inyo. Ganun din po ang ating minamahal na kagalang-galang Bishop Socrates Soc Villegas. Mabiyayang hapon po sa iyo po, Bishop, at sa ating minamahal na Parish Priest ng Santo Domingo Church, Quezon City, si Father Simon Peter Ramos. Mabiyayang hapon po. Ganun din po si Father JP. Mabiyayang hapon po sa inyong lahat. At sa inyo po mga kapanalig, mabiyayang hapon po sa lahat na nanonood, nakikinig sa ating himpilan ng Radyo Veritas 846. Mabiyayang hapon po. At sa lahat po na nanonood sa ating Signal Cable Channel 313, mabiyayang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat po na nais mag-message, mag-text, maaari po kayo mag-message sa text line 0918-837-4827 o sa ating cellphone number, sa aking pong personal cellphone number, 0915-487-7762. Bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutan, please follow, share, and like and comments sa ating Facebook page, ang Salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ganun din po sa ating Facebook account name, Annalyn Bondok. Amen? Kaya sa ating lahat, ngayon po, makinig po tayo. Napakaganda po ng ating mga pagninilayan sa araw po na ito. Tungkol ito sa ibig sabihin nito sa ating mga pagbasa ngayon, napakaganda po kung ating pagninilayan dito sa sinabi sa atin ng Panginoong Diyos, na sabi sa atin ni Lord, ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa, nakakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Kaya nga, dito sa ating pagbasa sa 1 Pedro chapter 1, verse 3 to 9, makikita natin na ang ating bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. At ang kayamanang ito nakalaan sa inyo doon sa langit. Amen? So, ibig sabihin, ang tunay na kayamanan ay hindi dapat masisira, di kukupas at walang kapintasan. At yung kayamanan na yan ay nakalaan para sa ating lahat sa langit. Kaya nga kung ating uunawain ang mabuting balita ng Diyos sa araw na ito, ano sabi sa atin ng Diyos? Basahin ko lang po. Sabi niya sa atin, nang paalis na si Jesus,
ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano pong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, pagbili mo ang iyong ari-arian at pamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Amen. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. So kung ating pakikinggan ang sinabi sa atin ng Diyos sa mabuting balitas kay San Marcos chapter 10, 17-27, may nagtanong kay Jesus na isang binatang mayaman. Ano po yung tinanong niya? Ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Amen? Sa buhay natin, dito pinapakita ng Diyos na kahit na itong binatang mayaman na ito, mayroon pa rin siyang hinahanap sa buhay. Kahit napakayaman niya na, meron siyang nais pa na makamtan. Amen, mga kapanalig. At ito ay mauunawaan natin sa salita ng Diyos, na kung saan sinasabi sa atin ng Diyos na ang tunay na magpupuno ng ating kaligayahan, kagalakan ng ating puso at kapayapaan, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ito'y matatanggap natin, madadama ang tunay na kayamanan na ito, yung kapayapaan, kagalakan at sigla ng ating buhay at pag-asa kung kikilalalin natin ang Diyos sa ating buhay. Kung tatanggapin natin ang aral at tuntunin ng Diyos, kung tayo ay susunod sa Diyos. At ito hindi nagawa ng binatang mayaman. Although sinabi niya kay Jesus na nagawa ko na po lahat ng utos. Diba? Sa ating buhay, nagawa natin ng mga utos. Sabi nga ng Diyos, kasi tinanong ng binatang mayaman, ano pong dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Anong sagot ni Jesus? Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinawag na mabuti? Alam mo mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina." At dito, pinagmalaki na nga ng binatang mayaman, nagawa ko na po lahat iyan. Di ba sabi, guro, anong sagot ng binatang mayaman? Sinabi niya, "Ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." So, ibig sabihin ng Diyos, kahit lahat nagawa natin yung utos, ika-4 hanggang ika-10 utos, pero ito pala ay kulang. Kung hindi natin kayang magbigay, kung hindi natin kayang magsakripisyo at ialay ang ating buhay para sa Diyos at para sa ating kapwa na walang hinihintay na kapalit. Ito yung kulang. Sinabi ni Jesus, isa pa ang kulang. "Humayo ka, ipagbili mo yung ari-arian, ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit." Ano ibig sabihin ng Diyos? Lahat ng kayamanan dito sa lupa na pinag-aagawan ng mga tao, iyan pala ay basura sa langit. Ang tunay na kayamanan pala na dapat nating hangarin ay yung kayamanan na nakalaan sa atin para doon sa langit. Diba? Sinabi nga sa atin ng Diyos na sabi niya, kakamtan natin isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyan nakalaan sa inyo doon sa langit. So yung kayaman na iyan nakalaan sa atin sa langit. Ibig sabihin ng Diyos, ang mga bagay na nasa lupa, yan ang kayamanan na nasisira, kukupas at lilipas. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Kasi ang ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa tunay na kayamanan. Ang tanong mga kapanalig, sa ating buhay, ano ba hinahangad natin na kayamanan sa ating buhay? Yung kayamanan na kukupas, lilipas, masisira at maglalaho?
o yung kayamanan na di kukupas, na di masisira, na di maglalaho. At yun ang kayamanan na sa langit. At anong kayamanan na nasa langit? Yung kayamanan na kung saan nandun ang pag-ibig, nandun ang habag, nandun ang malasakit, nandun ang pagpapatawad, nandun ang pagkakaroon mo ng pakialam sa iyong kapwa. Yan ang tunay na kayamanan na madadala natin sa langit. Ang kabutihan na ating ginawa sa ating kapwa. At nakakalungkot, kadalasan sa maraming tao, dahil natakot mawala ang kayamanan niya sa lupa, nawalan siya ng pakialam sa kanyang kapwa. Nawalan siya ng habag at malasakit. Mas hinangad niya ang pera kaysa magbigay, kaysa tumulong. Kaya nga sinabi sa atin ng Diyos, sa ating lahat, di ba namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. So kung iyong pakikinggan, bakit namanglaw ang lalaki? Mayaman naman siya. Dahil hindi niya nasunod ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Kasi sinabi ni Jesus, isa pa ang kulang. O nagawa mo na ika-4, ika-10 utos, pero yung pinakamalaga ng utos, hindi natin nagawa. Ano po yun? Yung ating pag-ibig sa Diyos. Yung ating pananalig at takot at galang sa Diyos na kadalasan pinabaliwala ng tao dahil lang sa kayamanan sa mundo. Minsan ang tao, pagdating sa pagsisimba, Lord, hindi mo na ako magsisimba kasi double pay ako ngayon. Lord, may meeting kami, hindi mo na ako makakadalo sa piging mo sa Sunday fellowship. Kung alam lamang ng tao na ang tunay na kayamanan ay nasa Panginoong Hesus, nisin sana tayo pa ang lalapit kay Hesus at susunod at sasamba sa Kanya. Dahil nasa Diyos ang kaligtasan, nasa Diyos ang buhay, nasa Kanyang pagpapala. Pero hindi ito nakikita ng tao ng mga taong hangal at bulag sa pera o sa kayamanan. Kaya nga sinabi ni Hesus sa ating lahat, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. Nagtaka mga alagad sa pananitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayong kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalo nagtaka ang mga alagad, kaya't sila ay nagtanungan, kung gayon, sino maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Mga kapanalig, magkakaroon po muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout the Philippines. It's a privilege for me to give this word of appreciation and encouragement to all of you listeners to continue to listen, Radio Veritas 846, and find more listeners for this wonderful station. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mga kapanalig, ipagpatuloy po natin ang ating pagninilay ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya nga, sa ating mga pagbasa ngayong araw na ito, makikita natin na sinabi sa atin ng Diyos, ng ating Panginoong Diyos, na tunay na napakahirap mapabilang. Di ba sinabi sa atin, tunay na napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. Kaya nga nagtaka ang mga alagad. Muling sinabi ni Jesus, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang mayaman, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa pag-ahari ng Diyos ang isang mayaman. Amen? So, ibig sabihin, sinasabi ng Diyos na napakahirap mapabilang
ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Hindi ako nagsabi kundi ang Diyos. Bakit sinabi ng Diyos napakahirap? Kasi nakita na natin sa mabuting balita ng Diyos na itong binatang mayaman na ito, tinanong niya sa Diyos, ano po dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sinabi ni Jesus? Ipagbili mo ang iyong di ba sinabi niya, isundin mo ang utos ng Diyos. At sinabi ng binatang mayaman, nagawa ko na po lahat. So, akala ng tao, pag nagawa natin lahat ng utos, okay na yun. Minsan ng tao, sasabihin ng tao, nagsisimba naman ako, mabait naman ako. Okay na yun, dito na lang ako magdarasal sa bahay. Pero, ito ang sabi sa atin ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa sapat yan. Isa pa ang kulang. Ano yung kulang? Ano ang kulang na sinabi ng Diyos sa ating lahat? Hindi po para lang ito sa mayaman, kundi para sa ating lahat to ang mensahe sa atin ng Diyos. Kasi ito'y mabuting balita ng Diyos na saligan ng ating kaligtasan, ng ating pananampalataya. At kung ating pakikinggan o unawain, isa sa buhay, magliliwanag ang ating buhay. Malalaman natin ang katotohanan na ang tunay na kayamanan ay nasa langit. Kaya anong dahilan bakit ang tao walang pakialam sa kapwa? Anong dahilan bakit ang tao nagdadamot, nagiging sakim, nagkukurap, o nangangangkam ng hindi sa kanya. Samantalang ang lahat pala ng ito ay walang halaga. Dahil lahat ng ito maglalaho, kukupas, masisira. Amen? Samantalang yung hindi pinahalagaan ng tao, yung palang pinakamahalaga. Ano po yun? Yung ating kaluluwa, yung ating pagkatao, yung ating dignidad, na kailangan natin ng lakas ng Diyos through the power of the Holy Spirit upang maging matatag tayo, manindigan sa Diyos, sa katotohanan, sa katarungan, at sa kabutihan. Na kadalasan ng tao duwag. Kasi anong dahilan? Kasi wala siyang protection from God. Wala siyang gabay ng Diyos dahil sa kahangalan, sa kayamanan sa mundo. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Ang tao, nagkukumahog o ubuhos na buhos ang oras panahon sa trabaho, kahit mag-overtime pa siya, 8 hours a day, ginagawa, hindi naman masama. Pero ano yung masama? Minsan mag-overtime para lang kumita ng malaki. Pero pagdating sa Diyos, ay saka na lang ako magsisimba, saka na lang ako aatin sa gawain ng Diyos. Hindi alam ng tao na hindi natin pagbibigay ng oras panahon sa Diyos, na hindi natin paglalaan ng oras panahon at paglilingkod sa Diyos, yan ang dahilan bakit ang tao mabigat ang buhay, bakit ang tao nahihirapan sa buhay, bakit ang tao nasisira ang buhay, nawawasak. Ang pinakamasaklap ay malinlang ng dyablo. Dahil hindi niya nakita ang pinakamahalaga sa buhay. At yun ay ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. At sundin ng Diyos ng buong puso upang magawa natin ang pinakamahalaga sa buhay. At yun ay gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa na walang hinihintay na kapalit. Ito po nakakalungkot. Ito yung nakikita natin ng katotohanan na kapag dating sa Diyos, ang tao madamot sa oras panahon, maging sa pagbibigay ng financial man o treasure man. Kung alam lang ng tao na ang ating buhay ay nasa Panginoong Diyos, ang ating buhay, hiram lang natin sa Diyos. Nisinsana. Sabi nga ni Jesus, di ba sa mga taga-Jerusalem, tinangisan niya ang bahay ng Jerusalem. Kasi bakit? Sabi ni Jesus, kung nalalaman lamang ninyo na kung sino magbibigay sa inyo ng tunay na kapayapaan, nisinsana, kayo pa ang lalapit sa akin. Amen? Sa totoo lang, sa paglilingkod ko kay Lord for how many years, sa pagpapanik, pagbababa ng mga Mary, marami na be-bless. Dahil tinanggap nila ang mahal na ina, at ganoon din po ang ating Panginoong Jesucristo at ang salita ng Diyos. Pero makikita mo yung hirap, yung pagsasakripisyo sa paglilingkod kay Lord. Kakatok ka sa bawat araw, sasabihin, ay wala kaming paglalagyan ng Mama Mary, wala kaming oras. Minsan limang pinto ang kakatokin natin. Minsan ilang pinto ang kana, marami ang humihindi. Pero kung sabihin mo siguro sa kanila na, ay mga kapatid, magbibigyan ko 1 milyon, siguro lahat ng pinto bubukas. So ano nangyari sa pananampalataya ng tao? Kung alam lamang ng tao na ang kayamanan sa lupa ay maglalaho, masisira,
disin sana ang pinagyaman natin, yung ating pag-ibig, pananalig sa Diyos, ang ating paglilingkod sa Diyos na magliligtas sa atin laban sa masama, laban sa kapamakan, maging sa kamatayan man. Amen? Kasi nga sabi sa atin ni Lord, sabi ng Diyos, ng ating Panginoon Kristo sa binatang mayaman, isa pa ang kulang. Ano yung kulang? Ano sabi ni Yesu Kristo, ng Panginoong Yesu Kristo sa binatang mayaman? Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo kay pagbili mo yung ari-arian at ipamigay sa mga dukhang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At hindi pa nagtatapos doon, mga kapanalig, mga brothers and sisters. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Kahit pala anong meron tayo sa buhay, kahit pala, kaya nga sinabi ng Diyos, kahit na ang tao maging ganap, kung wala siyang karunungan na mula sa Diyos, wala pa rin siyang magagawa. Ano ibig sabihin sa atin ng Diyos dito? Na ibig sabihin, kahit na ikaw pa ang pinakamakapangyarihan, ikaw pa ang pinakamataas na posisyon, kahit ikaw pa ang pinakamayaman, kung hindi natin nasunod ang Diyos sa ating buhay, kung hindi natin napakinggan ang Diyos sa ating buhay, at kung hindi natin siya kinilala bilang Hari, Diyos, tagapagligtas ng ating buhay, mauwi sa wala ang lahat ng ating pinagpaguran. Kasi bakit? Sino magliligtas sa atin pag tayo naghingalo? Sino magliligtas sa atin sa kamatayan at sa kapamakan sa impyerno? Hindi ang kayamanan natin na binuhos natin ng oras, lakas, panahon, kundi ang magliligtas sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Paano kung hindi mo siya pinahalagaan sa buhay mo? Hindi ka nakasunod tulad ng sa binatang mayaman. Kaya siya nalungkot. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil hindi siya nakasunod kay Jesus. Kaya nga sinabi ng Diyos sa atin, diba? Ano sabi ni Lord? Kung wala ang Diyos, walang kaligayahan ang sino man. Ang kinalulugdan ng Diyos, binibigyan niya ng karunungan, talino at kaligayahan. Ngunit ang makasalanan, pinagagawa niya, pinag-iimpok at binibigay lamang sa nais niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan, nauwi sa wala, para naghahabol sa hangin. Amen? Ibig sabihin, mga kapanalig, kung wala pala ang Diyos sa buhay ng tao, kahit ano pang meron ka, you feel so empty. Malungkot ang buhay. Hindi ako nagsabi, si Lord na mismo nagsabi. Kung walang Diyos, walang kaligayahan. Totoo naman. You have to follow Jesus para makontento ka. Kahit wala ka anuman, makikita mo mga alagad ni Jesus sa mga propeta ng Diyos. Maging si Elias, hindi siya nag-ipon ng maraming pagkain, pero makikita mo, hindi nagutom si Elias. Kasi anong dahilan? Dahil naging masunurin siya sa Diyos, na ipaglaban niya ang Diyos. Hindi siya natakot kalabanin ang hari at ang reyna, si Haring Akab at si Reyna Jezebel. Pinaglaban niya ang Diyos, ang katotohanan. Ano sinabi niya kay Reyna Jezebel, kay Haring Akab? Di ba sinabi niya, hindi tama ang ginagawa niyo. Mali ang iyong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Kung ating makikita at babasahin, ano sabi dito sa atin? Dito makikita natin na nagustuhan ni Akab ang ubasan. Kaya sinabi niya kay Nabat, ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko na mas mainam na ubasan at babayaran sa iyo. Ngunit, ano sagot ni Nabat? Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po may bibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno. Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel, tinanong, ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain? Amen? Minsan ang tao ganyan. Alam mo nang hindi sa'yo, bakit gusto mong kunin? Hari na siya. Malaki na ang kanyang lupain. Bakit gusto pa niyang kamkamin ang ubasan ni Nabat? Ibig sabihin, isang kahangalan. Makikita mo nalungkot si Akab kasi hindi pinagbili ni Nabat ang kanyang ubasan. Pero bakit ka malulungkot? Samantalang, hindi mo nga alam ang bukas kung buhay ka pa. Minsan ang ganyan ng tao. Pagdating sa manahan ng lupa, makikita mo ang itim at puti. Makikita mo kung sinong sakim at madamot. Pero kung ang tao lamang ay magiging matalino,
wala sigurong madamot, walang sakim. Kasi ang kadamutan, ang kasakiman, ang pangangamkam, o pagkakait ng katarungan, yan ang dahilan bakit masisira ang buhay ng tao. Bakit mawawasak ang buhay ng tao. At ang pag-ibig, pagkakawang gawa, ang pagpapatawad, ang kabutihan, yan ang magbubuo sa ating pagkatao. Yan ang magliligtas sa atin sa kamatayan. At ito nakakalungkot sa lahat. Kasi sino lang nakakakita ng tunay na kayamanan na hindi kukupas, na hindi lilipas, na hindi masisira. Minsan ang tao nag-aaway-away sa maliit na bagay. Lahat naman ng pinag-aawayan ng tao maliit na bagay lang. Kasi bakit? Maliit na bagay sa pera, sa lupain. Samantalang kung titignan mo, mamamatay rin naman ang tao, saan mapupunta ang kanyang kayamanan? May iwan lang din niya. Kaya nga dito sa ating mga pagbasa, kinausap ko sumagot ang hari. Kinausap ko si Nabat ng taga-Jestria, inalok ko siyang papalitan o babayaran ng kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. At anong sagot ni Reyna Jezebel? Halika na, kumain ka. At huwag ka nang malungkot, iririgalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat. Anong ginawa ng Reyna? Gumawa siya ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan at ng pandatak ng hari, pinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirhan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, ipag-utos nyo ang isang pangkalatang pag-aayuno, patayin nyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Tinungayo niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos dalhin niyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. So kung ating pakikinggan ang ginawa ni Reyna Jezebel, napakalaking kasamaan ang ginawa niya. Para lang makamkam ang lupain, anong ginawa niya? Kumuha siya ng hindi tunay na kumbaga kumuha siya ng upahang saksi. At hindi lang yun, nanira pa siya ng tao. Inutusan pa niya yung mga matatanda at yung mga nasa posisyon upang hatulan si Nabat sa kasalanan na hindi niya ginawa. Amen? Bago po ang lahat, magkakaroon po muna tayo ng time check. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic Broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ng 2:00 ng hapon. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Hello, magandang hapon ulit sa inyo lahat. Mabayayang hapon, ipagpatuloy po muli natin ang ating pagninilay. So dito po sa ating mga pagninilay, ano pong ginawa ni Reyna Jezebel para makuha lang o makamkam lang ang ubasan ni Nabat? Siya ay gumawa siya ng sulat. Minsan ganyan ng tao. Dahil sa paghahangad ng bagay na hindi sa kanya, kahit mali, gagawin. Hindi lang sa lupa, maging sa posisyon. Minsan ang tao dahil sa kasakiman at kahangalan sa mga bagay sa mundo, dahil lang sa posisyon, kahit may nakaupo na, maninira, gagawa ng anonymous letter at sisiraan na nakaupo para lang manakaw ang upuan na nakaupo. Pero tandaan natin, ang lahat na ginawa nating masama at mali ay pananagutan natin sa Diyos. Kaya nga ano nangyari? Diba, kumuha siya ng upahan si Reyna Jezebel at anong ginawa? Nag-utos siya. Ipag-utos nyo ang isang pangkalatang pag-ayo, patayuin nyo si Nabat sa harapan ng karamihan at kumuha kayo ng 2 upahang saksi. Amen? So, napakalaking kasalanan ginawa ni Reyna Jezebel. Kasi bakit? Di ba sinabi ng Diyos sa atin, huwag kayong sasaksi sa kasinungalingan sa inyong kapwa. Nasa 10 utos po yun. Nasa 10 commandments po yun. 8 utos po yata yun.
Akala ng iba, okay lang na sumaksi ka kahit mali, kahit hindi totoo. Pero ito'y kasalanan sa Diyos. Kaya ano nung nangyari? Kasi bakit? Kasi ipinagkakait mo ang katarungan. At hindi lang yun, ang katotohanan. Ay, anong ginagawa? Tinatapal, yung tama ginagawa nilang mali. At yung mali ginagawa nilang tama. At ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Napakalaking kasalanan sa Diyos ang ipagkait ang katarungan sa iyong kapwa. Kaya nga sinabi sa atin na, kaya ano nangyari? Lumabas ng 2 saksi na inupan siya pinatangan ng ganito. Tinangayo ni Nabat ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabat inilabas ng lungsod, binato hanggang mamatay. At napasabi agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabat na taga Jezreel. Kaya ano nangyari? So makikita natin yung inutusan ng Reyna Jezebel na mga pinuno, ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirhan nito. At sinunod naman nila yung mali. Ito po yung nakakalungkot. Kung ang tao ay mahina ang pananampalataya at takot sa Diyos, aayon siya kahit mali. Kung baga, hindi niya alam yung kanyang tinatahak ay ang dulo ay kamatayan. Pero makikita mo, sa taong may takot at galang sa Diyos at malaking pananalig na kahit maghirap siya, paninindigan niya ang Diyos sa buhay niya, ipananalo niya ang Diyos sa buhay niya. Upang na sa ganon, magawa niya ang tama, ang kabutihan at ang katotohanan ang siyang maghari sa buhay ng tao. At dahil dito, magtatagumpay ka sa buhay. Dahil kakamtan mo ang pinakamalaking kayamanan, ang kayamanan na hindi kukupas, na hindi lilipas, na hindi masisira. Amen? Kaya ano nangyari? Sabi ni Reyna Jezebel, hayan, kunin mo na ang ubas ang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol, patay na siya. Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Amen? So, akala ng tao, akala ni Akab, panalo siya. Kasi nakuha niya yung lupa na hindi naman ibinigay sa kanya, inagaw lang niya, kinamkam lang niya. Minsan ganyan tao, akala nila nakuha niya yung mataas na posisyon kahit na may nakuha. Akala nila panalo, pero hindi alam ng tao. Ito ang dahilan bakit ang tao ay babagsak, mapaparusahan ng Diyos. Kasi sinabi ni Lord, di ba? Sabi niya, parurusahan ng Diyos ang sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Ang masamang gaway di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalot masamang asal iyong itatakwil at kasusuklaman. Kaya nga, ano nangyari? Nagbigay kagad ng katarungan ng Diyos kay Nabat. Inutusan niya si Elias. Sabi niya, madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, itong pinasabi ng Panginoon. Isa kang mamamatay tao, ngayon na may pangangangkam ang ginawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din naman hihimuli ng mga aso ang iyong dugo. Amen? At ano nangyari? Sinabi ni Akab kay Elias na ito ka na naman, may kong kaaway. Oo, hinahanap kita uli sapagkat nagumun ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babaksak sa iyo. Ganito ang pinasabi ng Panginoon. Itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam, na anak ni Nabat. At sa angkan ni Basa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at binulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino man mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga susul ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan. Amen? So makikita natin, nakuha nga niya yung lupain, pero anong kapalit? Napakabigat na parusa. Ang hari Reyna, pero anong parusa ng Diyos? Ang bangkay o labi ni Jezebel, ikakain ng mga aso sa sasakupan ng Jezebel. Hindi lang yung pati ang kanyang pamilya ay mapaparusahan. Kung titingnan natin, si Propeta Elias, iningatan siya ng Diyos. Hindi namatay si Elias. Sinundo ng Diyos ng karwahing apoy na kabayo at inaakyat si Elias sa langit. Hindi naman hari si Elias, hindi mo pwede sabihin sa Diyos, bibigyan kita ng 1,000,000, Lord, huwag lang ako mamatay. Hindi.
Anong kailangan nating gawin para maligtas tayo sa kapahamakan sa masama at maging sa kamatayan at kaparusahan sa impyerno? Tulad ng ginawa ni Propeta Elias at ng mga alagad ni Jesus at ng mga propeta. Nanindigan sila sa Diyos. Ipinangaral nila ang salita ng Diyos. At ang sino man sumampalataya ay maliligtas. At ang sino man hindi sumampalataya ay parurusahan. Hindi kailangan ng anumang yaman. Ang kailangan natin ay pag-ibig sa Diyos. Ibigin natin ng Diyos ng higit sa lahat. At ito hindi nagawa ng Reyna Jezebel, Haring Akab. Naging mataas sila, mayabang sila dahil pinanghawakan nilang kanilang kapangyarihan na lilipas. Hindi sila nakinig sa Diyos. Hindi sila nanalig sa Diyos. At dahil dito, naging masama sila. Gumawa sila ng mali at masama sa kanilang kapwa. Kaya ano na dahilan? Kaya nga, lahat ng ating ginawa, mabuti, masama. Di ba sabi ng Diyos sa atin, ang sabi niya, ang buong katungkulan ng tao, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos, ano man ang gawin mo, isusulit mo sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin, ano man ginawa natin, mabuti, gagantimpalaan tayo ng Diyos. Kung masama, parurusahan tayo ng Diyos. Kaya nga sabi sa atin, di ba? Sabi sa atin ng Diyos sa atin. Basahin ko lang po. Sabi sa atin ni Lord sa ating ngayong araw na ito. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapapuotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkod ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So, totoo po yun. Ito'y salita ng Diyos, mabuting balita ng Diyos na kapag ito'y pinaniwala ng tao, papakinabangan natin ang mabuting balita ng Diyos na ipinigay sa atin ng Diyos. Ngunit kung ito hindi mo pinaniwalaan, hindi mo ito mapapakinabangan. So, ibig lang sabihin ng Diyos sa atin, walang makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon dahil kapuputan niya ang isa at ibigan ang ikalawa. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayo mabagabag tungkol sa pagkain inumin na kailangan nyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba ang buhay higit na malaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan nyo mga ibon, hindi sila nag-aasik ni nag-aani o kayo nagtitipon sa bangan. Gayun man pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Amen? Totoo po yun. Ayaw ng Diyos na ang tao na babalisa, nangangamba. Kaya nga sinasabi sa atin, Lord, di ba, huwag kayo mababalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Dahil sa bahay ng aking ama ay maraming silid. So kung alam mo na naghanda ng silid sa ang Diyos sa atin, malulungkot ka pa ba? Matatakot ka pa ba? Mababalisa ka pa ba? Hindi ka na matatakot, hindi ka na mangangamba. Kasi alam mo, merong silid sa langit na inihanda sa atin ng Diyos. At yun ay forever, habang buhay. Yun ang kayamanan na hindi kukupas, na hindi lilipas, na dapat nating hangarin sa ating buhay. Kaya nga sabi niya, di ba? Sabi niya sa atin, gayon man, pinakakain, sabi niya, masdan nyo ang mga ibon, hindi sila nag-aasik ni nag-aani o kaya nagtitipon sa bangan. Gayon man, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba tigit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin nyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakasuot ng nakasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ni gagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kailit ang pananalig ninyo sa Kanya. Kahit huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay nitong kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam na inyong amang nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at ipagkakalob niyan lahat ng kailangan nyo. Kaya huwag niyong ikabahalang ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyong harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. So, kung ating pakikinggan,
nagkakaroon tayo ng malaking pag-asa na hindi ka pala dapat mabalisa, hindi ka pala dapat matakot. Kasi ang pagkabalisa at takot, yan yung mga kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Kaya nga ang nais ng Diyos sa atin, higit sa lahat, pag sumakita natin na pagharian tayo ng Diyos. At anong pangako niya, ano man hilingin natin ay pagkakaloob ng Diyos. Ano mang hilingin mo, buhay, kaligtasan, ibibigay ng Diyos. Paano kung hindi naghari ang Diyos sa buhay mo? Ang naghari sa iyo ay pera, kayamanan. Kaya ang tao naging hangal, naging mangmang sa buhay. Lahat gagawin para yumaman, pero hindi siya natakot na mapasa apoy sa impyerno. Dahil hindi niya pinahalagaan at hindi niya ginawang number 1 ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga sabi, dito makikita natin sa ating mga pagbasa, mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Amen? Sabi nga, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin nyo ay mga kayamanan sa langit. Doon walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Hello? Nawa sa ating mga mabuting balita ng Diyos, magliwanag ang ating isip. Huwag mong hayaan na masira ang iyong relasyon sa iyong pamilya, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, o maging sa iyong kapwa o sa mga lingkod ng Diyos dahil lang sa pera, dahil lang sa lupain, o dahil lang sa posisyon. Dahil sinasabi sa atin ng Diyos, huwag mo sabihin na mapalad sa tao bago siya mamatay, sapagkat sa pagkamatay lamang malalaman ang buong katotohanan. Ibig sabihin, hindi mo masabing mapalad siya kasi mayaman siya, kawawa siya kasi mahirap siya, wala siyang pera, marami siyang utang. Hindi, maling-mali. Dahil ang para sa Diyos na mapalad ay yung taong dukha na ang nagahari ay ang Diyos. Ano ibig sabihin nagahari ang Diyos? Kung nagahari sa iyo ang Diyos, kung sa puso mo nagahari ay ang Panginoong Jesucristo at ang Panginoong Jesucristo ay pag-ibig, siya ay Diyos ng pag-ibig. Pero kung ikaw hindi marunong magpatawad, sino nagahari sa iyo? Ang diablo. Paano maghari ang Diyos sa puso ng tao kung nasa kanya ang galit at sama ng loob at kadamutan? Dahil ang Diyos hindi madamot, siya ay very generous. At higit sa lahat, sinabi sa atin ng Diyos, kung ang kanyang bugtong na anak ibinigay niya sa atin, gaano pa yung pinakamalit na kailangan natin ay hindi niya ibigay. So, ibig sabihin, nag-alay ang Diyos ng kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ibig sabihin, ganun ka ka-precious kay Lord. Ganun ka kahalaga. So, bakit mo sasayangin ang buhay mo? Dahil lang sa kayamanan na bubulok na sisira na uubos. At dahil dito naging madamot ka, na walang ka ng pakialam sa kapwa mo. Alalahanin mo si Jesus, bagamat napakayaman, pero namuhay siya sa kadustahan para mapagyaman niya tayo sa kanyang kadustahan. Ibig sabihin, walang halaga ang mga pinag-aawayan ng tao sa lupa. Kasi lahat yan mabubulok, masisira. Na ang tunay na mahalaga at ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig natin sa Diyos na winawalang halaga ng maraming tao. Kung titingnan natin si Elias, sinabi ni Elias sa Diyos, ako na lamang po natitira na nagmamalasakit sa iyo. Halos lahat pinatay na nila. At dahil dito natakot na si Elias kasi hinahanap siya ni Reyna Jezebel, haring Akab para patayin. Pero anong ginawa ng Diyos? Niligtas ng Diyos si Elias sa kasamaan ng Reyna at hari. Bakit niligtas ng Diyos si Elias? Dahil siya ay tapat sa Diyos. Dahil siya ay tunay na tapat na nagmamahal sa Diyos at tunay at tapat sa kanyang kapwa. At hindi siya duwag. Ipinaglaban niya ang Diyos at ang katotohanan. Minsan ang tao dahil lang sa tao nahihiya sabihin ang katotohanan. Hindi tamang ginagawa mo. Alam mo na may asawa, mag-aasawa ka pang muli. Ang sinabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin. So, yun ang dapat nating sundin. Bakit kapag gagawa ng batas ng pag-iwalay, samantalang
Sino ba lumikha sa atin? Sino ba lumalang sa atin? Ang Diyos. At kung ang Diyos na lumalang sa atin, dapat ang Diyos ang masunod. Dapat ang Diyos ang maghari. Hindi ang kataasan at pride ng tao, ang katigasan ng ulo ng tao. Dahil ang bunga nito kapag ang tao sumaway sa Diyos, ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. Sinabi ng Diyos, ang nakipagsiping sa kapwa lalaki, kapwa babae, karumal-dumal. Masakit man tanggapin ang katotohanan, pero ito magpapalaya sa tao. Magpapalaya sa atin sa kasalanan na ang bunga ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngunit kung hindi mo matanggap ang aral tuntunin ng Diyos, hindi mo maunawaan ang kalooban ng Diyos. At dahil dito, susuway ka sa Diyos na ang kapalit, ang tao mapahamak, ang pinakamasaklap mamatay at maparusahan sa impyerno. Kasi bakit? Dahil ang Diyos ang bukal ng buhay na sa kanyang kaligtasan. Kaya nga sinabi, ang sino mo sumasampalataya kay Jesucristo, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay na nananalig kay Jesucristo ay mabubuhay magpakailanman. Ibig sabihin, sa Diyos ka sumampalataya, sa Diyos ka makinig, sa Diyos ka manalig. Kasi bakit? Dahil ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Paano ka makapakinig kung hindi ka nagsisimba, kung hindi ka nakikinig sa Diyos, kung hindi ka dumadalo sa piging ng Diyos? Alalahanin natin si Elias. Pinapunta ng Diyos sa bundok Horeb. 40 days siya naglakad-naglakbay. At ano sinabi ng Diyos kay Elias? Pahiran mo si Eliseo na halili sa'yo at bumalik ka kung saan ka nagdaan. Imaginein mo, 40 days siya naglakad, tapos sasabihin, kasi nagtago si Elias sa kuweba. Pero inutusan siya ng Diyos na pumunta sa bundok upang kausapin si Elias. Pwede naman kausapin ng Diyos si Elias sa kuweba. Pero pinapunta pa ng Diyos sa bundok Horeb. At naglakad si Elias ng 40 days. Ano ibig sabihin ng Diyos dito? Napakalaga na magbigay tayo ng oras, panahon at lakas natin. Ibuhos natin lakas, oras, panahon sa Diyos. Sa ating tipanan sa Diyos. At yun ay sa simbahan. Sa piging ng Diyos. Magsimba tayo every Sunday. At hindi lang po yun. Dumalo tayo sa piging ng Diyos every Sunday prayers. Hindi katwiran na mabait naman ako, dito na ako magsisimba sa bahay. Mag-online mass na lang ako. Alalahan natin, may tipanan tayo kay Lord. At ito'y nasa 3 utos ng Diyos. Ipangiling mo ang araw ng pamamahinga. Huwag tayong matigas ang ulo. Kasi ang tao tamad pagdating sa Diyos. Pero pagdating sa pera, napakabilis. Kahit lahat gagawin. Pero pagdating sa Diyos, saka na lang. Pero alalahanin natin, ang Diyos magligtas sa atin sa kamatayan, sa kapahamakan. Hindi ba kayo nahabag sa maraming tao? Sino ang magtutuwid sa tao kung wala tayong kanunungan na mula sa Diyos? Di ba uulitin ko, sinabi ng Diyos, mas mainam manalangin magbigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Ang gumagawa nito, hahaba ang buhay, maligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, ang pinakamahalaga pala sa atin ay manalangin at magbigay lugod sa Diyos. Kaya pala inuutos sa atin ng Diyos, ipangiling mo ang araw ng pamamahinga. At hindi lang po yun. Kaya meron tayo every Sunday Mass, every hour. At napakalaga din na dumalo din tayo sa Sunday Fellowship. Kaya tayo meron every Sunday Fellowship, 2 o'clock hanggang 5 ng hapon sa St. Martin de Porres Hall, Santo Domingo Church, Quezon City. Amen? At hindi lang po yun, kahit na kami mahirap at kulang sa budget, pinagsisikapan namin na may taguyod ang ating healing program sa radyo. Pero tutuusin, kulang kami sa budget at mahirap lang po ako. Pero bakit ito nag-agampanan namin? Bagamat talagang malaki ng aming kulang. Kaya ako kumakatok sa bawat kasa. Kasi bakit? Nais ng Diyos, dahil akala ng tao, sasabihin ng tao, mauubos ang pera niya dyan. Bakit? Hindi naman talaga maubos ng pera. Wala naman talaga tayong pangahawakan eh. Ang dapat natin panghawakan, sinabi ng Diyos, kung meron kung ang kapwa mo nalilis ng landas at naituwid mo sila, ikaw ay nagdas sa kanila sa kamatayan. So, ibig sabihin, yung ginagawa natin pangangaral ng salita ng Diyos, napakalaking misyon ito sa ating buhay upang maligtas ang tao sa kamatayan, upang magliwanag ang isip ng tao at maniwala sa tama at hindi sa mali. Minsan ang tao naniniwala sa mali kasi bakit? Dahil hindi siya nakinig ng salita ng Diyos.
Dahil ang tunay na matalino ay yung tao na kinig sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang pinakamataas na karunungan. Upang, di ba sinabi nila, ang batas ng Diyos ay batas na walang hanggan. Ang batas ng Diyos, kung susundin ng tao, liligaya ang buhay. Ang batas ng Diyos walang kulang. At ang sino masusunod sa batas ng Diyos ay magkakaroon ng talino sa pahat na kaisipan. Di ba sabi ng Diyos, huwag kang sasangguni sa mga manghuhula, sa mga albularyo, o sa kumakausap sa mga patay. Akala ng tao, tama lang yung ganun. Pero hindi nila alam. Ito'y kasuklam-suklam sa Diyos. Paano kung hindi ka nakinig sa Diyos? Iba-iba ng kulay ng buhok ng tao. Minsan hindi pa nakikinig. Kaya ang faith, napakababaw. Ay mahal na mahal tayo ng Diyos. Lagi nagpapadala ang Diyos ng sugo upang mangaral ng kanyang salita, upang marami ang maligtas dahil sumampalataya at nakinig sa salita ng Diyos. Kaya ako kumakatok sa bawat isa. Nawa suportahan po natin ating healing program. Ano mang meron tayo maliit, malaki. Kapag ito ay itinulong natin sa gawain ng Diyos. Ano pang meron tayo, resources o ano man yan, ibigay natin sa Diyos. Kasi isa pa ang kulang. Ano yung kulang? Magkawang gawa tayo. Yung anak, magulang mo na walang pambili ng gamot, bigyan mo ng pambili. Bigyan mo ng pagkain, kalingahan mo sila sa kanilang pagtanda. Ang kapatid mo na naghihirap, may 10 milyon ka, tulungan mo, pahiramin mo 3 milyon kung yun ang kailangan niya. Ano ba sabi ng Diyos? Hindi man sila makabayad. Ang Diyos magbabayad. Kung alam mo, itong lingkod ng Diyos, katulad natin na nag-iisa, independent, na ang tanging ate ko lang ang tumutustos, nagpipinas sa ating healing program. Hindi naman kami mayaman. Pagkain na lang namin, ilalaan pa para kay Lord. Pero ang kapalit nito, marami ang maliligtas. Marami mabibless. Hindi dahil sa iyo o kanino naman, kundi dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya ang sino man na nais na tumulong magbigay, mari po kayo mag-advertise, mag-sponsor, o you can PM or message us. Amen? Or you can send sa ating GCash number 0915-487-7762. Kaya sa ating lahat, kaya nga sabi niya, diba, napakalaga ng matuto tayo. Huwag tayo manghinayang maubos ang ating treasure o anuman. Guys, dahil sabi ng Diyos, mawala ng salapi sa kapatid, kaibigan, huwag lamang amagin o mawala sa taguan. Kasi bakit? Dahil ang paglilimos ay turing mo na napakalaking kayamanan na magsisilbi, mas matibay pa sa sibat, na magsisilbing kaligtasan natin sa kapahamakan, maging sa kamatayan man o sa kasamaan man. Amen? Kaya sa ating lahat, hangarin natin ang tunay na kayamanan ay yung kayamanan na di lilipas, na di kukupas, na di masisira. At yung kayamanan na yan ay nakalaan para sa atin sa langit. Kaya, di ba na magtiis tayo ng hirap sa lupa, ang mahalaga na muhay tayong malinis at matuwid at tapat sa Diyos at sa ating kapwa. Kasi sabi ni Lord, ano mapapalang tao, makamtaman niya lahat ng bagay. Kung kapalit naman ito, ang buhay niya ay mawala o mapahamak. Amen? Kaya sa ating lahat, mahirap man tayo, ano man ang ating pinagdadaanan, mapalad ka kung ang Diyos ang naghahari sa iyo. Kung ang Diyos ang siyang iyong ginawang sandigan sa buhay mo. Hindi ka kailanman guguho, hindi ka babaksak. Dahil ibabangon ka, itatayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan, tagapagligtas ng ating buhay. Kaya mga kapanalig, tayo po'y manalangin, awitin po natin ang Come, Holy Spirit. Ipikit ang mata, taas ang ating kamay, o ilagay ang ating kamay sa ating puso, sa kanan.
Yes, Lord, dinadalayan ko sa iyo mga nanood, nakikinig sa mga oras na ito. Hipuin mo sila mula ulo hanggang talampakan. Padalay mo yung banal na dugo at tubig na bumuluwak sa iyong tagiliran, na siya naging aming kaligtasan, kalinisan, kagalingan. Lord, sa mga oras na to, ano man aming mga problema, sa isang salita mo lamang ang lahat lulutasin mo. Ano man ang aming sakit, ang lahat ay gagamutin mo. Cancer man yan, sa mga oras na to, walang cancer sa'yo. Hipuin mo ang bawat isa at ang kagalingan ay kanilang madadama. Cancer man yan, high blood man yan, diabetes man yan, stroke man yan, sa puso, sa baga o sakit sa kalamnan, ipagkalamang kagalingan ng bawat isa. Sa isang salita mo lamang, ang lahat ay gagaling. Tinadalahin ko po sa iyo ang aming minamahal na kagalang-galang Bishop Shadoro Bacani Jr. Ganun din po si kagalang-galang Bishop Socrates Villegas, si Father Simon Peter Ramos, ganun din si Father JP, ganun din po Lord si Anita Bondok, si Chuk Jr. Mutok, si Elsa Bartolome. Tinadalahin ko rin po sa iyo ang lahat ng nood nakikinig sa mga oras na ito. Hindi ko mabanggit ang kanilang pangalan. Kilala mo silang lahat at hipuin mo sila mula ulo hanggang talampakan. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, be healed. Release the healing power of Jesus. Receive the healing power of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. In the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig sa ating healing program na ang salita ng Diyos nagpapagaling, nagbibigay buhay. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po ang inyong kapanalig, Sister Annalyn Bondok, na muli maghahatid, na muli nagsasabi sa inyo, sumainyo ang katotohanan. Amen. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok. Tuwing Sabado, mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para